Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ako ay gagawa ng isang reaction video. Pero bago yan, syempre, nais ko kayong imbitahan sa aking YouTube channel. Ganon din po sa YouTube channel ni Tekram. Siguro magtataka kayo, iba yung aking environment. No? Ngayon dito kami check-in sa Okada, Philippines, Manila. Dito kami. Isang 5-star hotel ito dito sa Manila, which is regalo ng anak ko. No? Wow, naka-shorts ang lola. Ang ganda ng aura, bagong ligo. Now, nais ko kayong imbitahan syempre sa YouTube channel ni Tekram. Patuloy po natin siyang suportahan. Sobrang dami po niyang natutulungan. Sobrang humahanga po ako sa ginagawa ni Tekram. Ngayon gagawa ko na isang reaction video dito kay Kuya Dave. Si Kuya Dave, na yung nanay niya nung kailan, si Nanay Apple, gumawa ng malaking balita, malaking istorya, no? Nang i-voice out niya, na hindi daw si Tatay Alan ang totoong tatay ni Kuya Dave. Ano ba yan, Nanay Apple? So ngayon, ang ginawa syempre, ang daming nag-advise. Isa na rin ako doon. Nag-advise na, ang sabi, para mas maliwanag, ipa-DNA test. Ayun. Eto na, no? Pina-DNA test na si Kuya Dave at saka yun si Tatay Alan. Dalawa sila. Si Tatay Alan at saka si Kuya Dave, no? Ngayon, soon malalaman natin yan. Kung kanino ba talagang anak, kung doon sa stepfather niya na nagpalaya sa kanya, noong time na si Kuya Dave ay sobrang bata pa. Diba? Si Kuya Dave, nung matagpuan ni Tekram, ano pa lang ang edad niya na yan at that time. Alam niyo kung anong ginagawa ni Kuya Dave sa Divisoria? Nangangalaka, nagkakargador. Alam niyo, kung babalikan yung mga video na si Kuya Dave nagbubuhat ng tatlong pack ng mga gulay. Alam ko yung bawat pack na yon, 10 kilo, tatlong pack di 30 kilos. Imagine niyo yung hirap ng bata. Then after that, natagpuan nga siya ni Tekram. Inahon siya dun sa kahirapan na yon. Sobrang kawawa yung bata. Para lang makakain, para may survive yung daily niya. Nagkakargador para siya ay makakain sa oras, no? Tapos may isang umampun nga siya sa kanya doon sa na tinutuluyan, doon siya natutulog pagkagabi. Nasaan ka, Nanay Apple, at that time, no? Ngayon si Dave ay syempre naiahon doon ni Tekram. Nagkaroon siya ng magandang buhay. Sumikat siya sumikat siya dahil kay Tekram. Pero sabi nga, nasaan ba si Dave nung time na yon? Nung wala siyang pera, wala siyang makain, madungis, nasaan ba si Nanay Apple at that time? Nasaan ka, Nanay Apple? Ako bilang ina, hindi ko ma-imagine kung anong klase kang nanay. Kasi ako, lagi kong inuulit ito. At alam to ng mga kapitbahay ko, nanunood sila sa aking video. Si Nanay Apple, nung ako may anak, nung si bunso ko, kasi isang lalaki lang yun, yung anak ko namatay ng 2020, nag-iisang lalaki ko yun. Si bunso, pag na-delay lang ng uwi yun, taranta na ako, nag-aarkila ako ng tricycle, iniikot ko ang buong San Jose para hanapin yung anak ko sa mga bilyaran. Ikaw, Nanay Apple, kung isipin si bunso, nasa edad na at that time. Pero ikaw, Nanay Apple, ang anak mo, ilang taong gulang lang ng time na yan. My goodness, hindi nag-aaral, nagkakagado, nagtatrabaho, wala kang katiyakan kung nakakatulog ba, kung nagbibisyo na ba yung anak mo, hindi mo inisip, napakawalang hiyamang nanay. Ngayon at si Dave, naiahon sa hirap ni Tekram, nag-aaral, nagkaroon ng magandang buhay, maraming tumulong, maraming nagmamahal, maraming nagbibigay, ay aba, Nanay Apple, nagpasabog ka ng malaking balita. Napakawalang hiyamang nanay talaga. Kaya ako gigil na gigil talaga sa'yo, no? Ngayon, maganda yon kasi ako, number 1 ako nag-comment doon, na kailangan na talagang mag-undergo ng DNA test, no? Then, kanino ba talagang anak si Nanay Apple? Si Dave, kay Tatay Alan ba or doon sa stepfather niya? Kaya po ang inyong abangan, no? Sana, wag niyong imimiss na panuorin talaga yung magiging resulta ni Dave at saka ni Tatay Alan. Pero ang puso ni Dave na kay Tatay Alan. Kaya maraming salamat. Yan lamang po and kabang-abang ang mga istorya ni Dave at saka ni Tatay Alan. God bless everyone. Mahal po tayo ng Diyos.